Isang mapagpalang araw po sa lahat ng aking listeners. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Hindi naman halatang 32 ka na, Ma'am Rina. Sabi niya, matapos tanungin kung ilang taon na ako. Naku, tama nga sila. At bulero nga ang mga driver. Natatawang sabi ko na medyo nilakasan ko pa para marinig niya. Malakas kasi ang hangin at naka-helmet pa kaming pareho. Hindi yun bola, ma'am, ha? Seryoso yun. Kung single ma'am ka lang, liligawan na kita agad. Oh, higpitan mo ang yakap mo sa akin, ma'am. At baka tangayin ka pa ng hangin sa iba. Hirit pa niya. Pwede mo rin namang damhin ang abs ko habang nakayakap ka. Dagdag pa niya na natatawa. Hindi ko alam kung saan ko sinimulang sumabay sa agos ng tukso. At ang dating pagsabay lamang, ngayon ay nahihirapan na akong umahon mula sa agos nito. Paano nga ba kung ang pangangailangan mo bilang babae ay mahanap mo sa iba habang nagpapakahirap ang iyong asawa sa ibang bansa? Paano mo nga ba tatalikuran ang pagkakasalang maaaring ikawasak ng iyong pamilya? Paano nga ba maibabalik ang liwanag mo bilang ilaw ng tahanan kung ikaw mismo ay nasakop na ng kadiliman ng pagnanasa? Ito po ang aking kwento. Kwento ng isang asawa, ng isang ina na pinipilit makabawi mula sa pagkakamali. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Rina. 32 years old, isang asawa at isang ina. May bahay po ako ng isang OFW. Isang electrical engineer sa Middle East ang asawa kong si Mark. Hindi niya totoong pangalan. Kasama ko namang naiwan dito sa Pilipinas ay ang anak naming si Miggy. 8 taong gulang na. Masasabi kong masaya naman ang buhay ko bilang asawa at isang nanay. Mahigit 2 taon nang malayo sa amin ang aking asawa. Noong mga unang buwan niya roon ay hindi ko pa gaanong dama kung gaano kahirap maging malayo sa isa't isa. Hanggat sa may mga gabing namamalayan ko na lamang na umiiyak na ako dulot ng pangungulila sa kanya. Aaminin ko, Miss Roxy, may mga araw na sobrang hirap. Yung gusto mong may matatakbuhan ka at mayakap sa hirap ng buhay. Ngunit wala kayong choice at sa screen lang kayo nagkakaharap. May mga gabing kakaiba ang lamig at pakiramdam mo ay sobrang luwag ng kama dahil ikaw lang mag-isa. Kung may nakikinig man ngayon na mga misis na mga OFW, nakaka-relate rin ba kayo? Ngunit habang tumatagal ay natututunan naming mag-adjust at mas tumatatag sa kabila ng distansya. Malayo man siya ay pinipilit naming hindi kami mawalan ng koneksyon. Sa totoo lang, may mga gabi pa ngang mas nagiging malapit kami kahit screen lang ang pagitan. Han, gising ka pa? Tanong niya isang gabi nang tumawag siya mula sa messenger. Naghihintay lang sa'yo. Sabi ko, sabay ayos ng buhok ko kahit alam kong pixelated lang niya ako makikita. Nakangiti siya sa camera. Namimiss na kita. Lalo na yan. Sabay nguso niya sa akin. Loko, biro ko. Pero ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. May mga gabing simpleng kwentuhan lang kami. Tungkol sa mga assignment ni Miggy o kung gaano kainit dito sa Pilipinas. Pero may mga gabing mas nagiging daring kami, Miss Roxy. Kung paano niya ako tuksuhin at kung paano ko rin siya susundan sa laro naming dalawa. Kahit mahirap kapag wala siya rito. Hindi kami perfect, pero natutunan namin mag-adjust sa aming sitwasyon. Sa umaga, balik ako sa normal na routine. Gising ng maaga, ihahanda si Miggy para sa school. Ihahatid, tapos babalik sa bahay para maglaba o magbenta online. Ganito ang araw-araw ko, Miss Roxy. Nakakabingi ang katahimikan kapag wala si Miggy sa bahay.
Minsan, habang nakahiga ako sa kama ay iniisip ko, sana nandito si Mark. Kahit simpleng yakap lang, sapat na. Pero lagi ko ring iniisip lahat ng ito ay sakripisyo niya para sa amin. Kaya hindi ko siya pwedeng sisihin. Sigurado rin ako na kung gaano kahirap sa akin, ay doble rin ang hirap at pangungulila niya roon. Mainit ang hapon na yon at malilate na ako ng sundo kay Miggy. Nag-book agad ako ng angkas para bumilis ang pagpunta ko roon. Wala akong sariling motor o kotse, kaya sanay na ako sa commute. Madalas ay sa jeep kami sumasakay. Paglabas ko ng gate ay may nakaparadang itim na motor. Nakasuot ng helmet ang driver, pero kita ko agad ang matikas niyang tindig. Nang tanggalin niya ang helmet ay doon ko napansin. Maputi, maayos ang gupit at may magandang ngiti. "Ma'am Rina?" tanong niya. "Yes, ako po." Sagot ko sabay ngiti. Binigay niya sa akin ang spare helmet. "Ako po si Paulo." "Saan tayo diretso?" tanong niya. "Sa St. Dominic Academy lang. Susunduin ko yung anak ko." Sabi ko habang inaayos ang helmet. Sumakay ako sa likod. Hawak ang likod ng motor pero bigla siyang lumingon. "Ma'am, mas okay po kung hawak kayo sa bewang ko para hindi po kayo ma-out of balance." Napangiti ako ng mahinhin. "Ah, okay." Kahit may jacket siya, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa kamay ko. Hindi ko pinansin sa simula. Habang pumapagtas kami sa kalsada, siya na rin ang nagbukas ng usapan. "Ma'am, taga rito lang ho ba kayo?" "Oo, dito lang sa Barangay Mabolo. Ikaw?" "Talisay po. Pero madalas ako dito sa city kasi mas maraming booking." Halata sa pamamaraan ng kanyang pagkikipag-usap sa akin na sanay na siyang makipagkwentuhan sa mga pasahero. Yung tila ba ay gaganahan ka ring makipag-usap dahil pakiramdam mo ay interesado siya sa bawat sagot mo. Pagdating namin sa school ay sumakay si Miggy sa motor. Nasa gitna namin siya, tahimik habang nag-uusap kami ni Paulo. "Mag-isa ka lang dito, ma'am?" "Wala si mister?" tanong niya. "OFW siya sa Middle East." "Ah," tumango siya. Parang may ibig sabihin yung titig niya sa side mirror. "Eh di, matagal na po kayong hindi nagkikita." "Mga 2 taon na." Sagot ko naman, pero okay lang, sanay na rin. Pagdating namin sa bahay ay ibinaba niya kami. "Salamat, Paulo," sabi ko. "Anytime, ma'am. Next time, ako na lang po ulit ha, para hindi ka naman ibago sa driver mo." Sabay kindat niya. Hindi ko alam kung biro lang yun o may halong pahiwatig. Pero habang tinatanggal ko ang helmet at pinanood siyang umalis, napansin kong iba yung tibok ng puso ko. At sa mga sumunod na araw, hindi ko na napigilan. Siya na lagi ang tinetext ko para sa biyahe. Kahit minsan ay mas mahal pa kaysa mag-jeep ako. Hindi ko pa alam noon. Pero nagsisimula na akong ma-curious kung anong meron sa lalaking yun na hindi ko maiwasan. "Paulo, free ka ba mamaya? 3 p.m. "Para sa'yo, Ma'am Rina, always." May kasama pang emoji na nakangisi. Nung umpisa ay iniisip ko na friendly lang siya. Pero habang tumatagal, parang may iba na. Isang hapon ay sumakay ulit ako sa motor niya. "Bakit parang ang bango mo ngayon, ma'am?" Biro niya habang sinusuot ko ang helmet. "Uy, normal lang to ah. Baka ikaw yung mabango." Balik biro ko. "Naku, baka gumagaya ka lang sa akin," sabi niya sabay tawa. Pero naramdaman ko rin ang bahagyang paglingon niya. Parang sinisilip ang mukha ko kahit suot ang helmet. Minsan, habang tumatawid kami sa isang tulay, ay biglang humangin ng malakas at napahigpit ang kapit ko sa bewang niya. "Uy ma'am, baka mahulog ka." "Huwag kang mag-alala, safe ka sa akin."
Sabi niya sabay tapik sa kamay ko. Siyempre naman, driver kita eh. Sabi ko, driver lang? Tanong niya na parang may hamon sa tono. Hindi ako sumagot pero alam kong narinig niya ang mahina kong tawa. At doon ay nagsimula na rin siyang mag-offer ng mga extra favor. Ma'am, wala ka bang bibilhin? Libre na kita ihatid kahit wala sa booking. Ay, nakakahiya naman. Sagot ko, ano ka ba ma'am? Malakas ka kaya sa akin? Sagot niya agad. Seryoso ang mga tingin niya habang nakahinto kami sa traffic light. Noong isang gabi ay late na akong nakauwi galing mall. Walang ibang pwedeng sumundo kaya siya ang tinawagan ko. Habang nasa daan ay inabutan kami ng ulan. Ma'am, baka mabasa ka. Sabi niya sabay tanggal ng jacket at inabot sa akin kahit siya na ang mas mababasa. Hindi na, okay lang ako. Ayaw ko nga. Baka magkasakit ka. Pilit niya. Pagkasuot ko ng jacket niya, amoy ko agad ang bango ng pabango niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang uminit ang pakiramdam ko sa amoy na yon. Mula noon ay naging normal na sa amin ang mahabang biyahe kahit simple lang ang pupuntahan. Minsan ay umiikot kami para lang magpatuloy ang kwentuhan kahit tapos na dapat ang aming biyahe. At sa bawat tawa at biro niya ay unti-unti na akong nahuhulog sa idea na hindi na lang siya basta driver para sa akin. Isang gabi, mula sa pagkikipagkita ko sa isang client ay tinext ko si Paulo. Paulo, ikaw na lang. Wala na akong energy para maghintay pa sa iba eh. On the way na ma'am, hindi kita pababayaan. Mabilis niyang reply. Pagdating niya ay agad niyang kinuha ang bag ko at isinabit sa harap ng motor. Para hindi ka na mahirapan, sabi niya. Nang sumakay ako ay natural lang na kumapit ako sa bewang niya. Pero ngayong gabi, mas mahigpit. Siguro ay dahil pagod ako. Hindi siya agad nagsalita. Bahagya niyang hinawakan ang kamay ko na nakapalupot sa kanya. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, pagod lang. Mahina akong sagot. Pwede kitang idaan sa kainan bago kita ihatid. Treat ko. Dinala niya ako sa isang maliit na karenderya na alam ko namang hindi ganoon ka-espesyal. Pero dahil gutom ako ay parang sobrang sarap ng adobo na in-order niya para sa akin. Habang kumakain ay tinitigan niya ako sa paraang hindi ako sanay. Hindi yun bastos pero malalim. Alam mo ma'am, tumigil siya sandali. Parang nag-iipon ng lakas. Hindi ko nakikita sa'yo yung aura ng babaeng pagod. Para kang laging may liwanag. Napatawa ako. Ang corny mo? Corny pero totoo. Sagot niya sabay ngiti. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya na ako pauwi. Sa hallway ng apartment building ay siya pa rin ang may dala ng bag ko hanggang sa mismong pinto. Salamat ha, sabi ko habang kinukuha ang bag. Anytime, sagot niya, pero hindi pa siya umalis. Nagtagal ang tingin niya sa akin. At bago pa ako makapag-react ay hinawakan niya ang kamay ko at marahang pinisil. Rina, ingat ka palagi. Hindi ko alam kung bakit hindi ko binawi agad ang mga kamay ko, Miss Roxy. Maya-maya pa ay umakyat ang mga kamay niya sa pisngi ko. May marahan siyang ngiti sa labi. Kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako. Isang tawag mo lang, Rina. Isang tawag lang. Halos bulong na niyang sambit at hinalikan ang aking noo. At sa ilang segundo na yon, parang narinig ko ang sarili kong tibok ng puso nang mas malakas kaysa sa kahit anong ingay sa hallway. Kinabukasan, nag-message siya. Gusto mo, mamayang hapon gala muna tayo bago kita ihatid?
At sa halip na magdalawang isip, ay tinype ko agad ang sige. At hindi lang yun isang beses, Miss Roxy. May mga sumunod pa. Ang minsan ay naging madalas. Hanggang ang madalas ay naging araw-araw na. Araw iyon ng Sabado. Walang pasok, walang plano. Si Mickey ay nasa kanyang lolo at lola. Alam ko namang dapat ay maglilinis lang ako ng bahay. Maglalaba o tatawag kay Mark para mag-video call. Pero iba ang laman ng isip ko. Nag-text si Paulo ng tanghali. May bibilhin ako sa city. Gusto mong sumama? Tinitigan ko lang yung message habang nakahiga ako sa sofa. Dapat ay mag-reply ako ng pass muna. Pero bago ko pa namalayan ay nagtatype na ako ng sige, anong oras? Pagdating niya ay naka-t-shirt lang siya at maong. Pero amoy ko agad yung pabango niya. Ready ka na? Tanong niya. Ngiting parang wala kaming ginagawang mali. Oo, sandali. Sagot ko sa baylak ng pinto. Habang nasa motor kami ay mahigpit ang kapit ko sa kanya. Mas mahigpit kaysa dati. At para bang ramdam niya yun dahil sumulyap siya sa salamin at ngumiti. Pagkatapos naming mamili ng ilang gamit sa mall, ay nagyaya siyang mag-coffee muna sa isang maliit na cafe na parang hindi masyadong dinarayo ng tao. Tahimik, cozy, at mahangin. Habang nag-uusap kami, ay napapansin ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Matagal at may halong tanong na hindi sinasabi. Paulo, sabi ko at pilit na umingiti. Alam mo namang may asawa ako, hindi ba? Tumango siya. Oo, pero alam ko rin na matagal nang walang nagpapainit sa mga malalamig mong gabi. Matagal ka nang walang kayakap sa bawat pagtulog at paggising mo, hindi ba? Natigilan ako. Hindi lahat, Rina. Kayang punan ng tawag o chat lang. Dagdag pa niya. Pag uwi namin, inihatid niya ulit ako hanggang sa pinto. Hawak niya ang paper bag ng mga pinamili ko. Salamat, sabi ko habang kinukuha yon. Pwede ba akong pumasok sandali? Makikiinom lang ng tubig. Sige, walang problema. Pagkapasok niya ay iniwan ko siya sa sala. Habang pumunta ako sa kusina para maglagay ng tubig sa baso. Nang bumalik ako ay nakaupo siya sa sofa. Nakasandal at parang kampante na sa loob ng bahay ko. Maganda pala dito, sabi niya habang iniikot ang mata sa paligid. Napakatahimik, no? Umupo ako sa tabi niya para ibigay ang tubig. Salamat, sabi niya sabay abot. Pero imbis na kunin lang, ay hinawakan niya rin ang mga kamay ko. Hindi niya agad binitawan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Wala akong ginawa para alisin ang mga kamay ko. Rina, bulong niya halos kasabay ng paglapit ng mukha niya. Alam kong mali ito ngunit matagal na itong gustong gawin ng puso ko. Halos ay nahihirapan na niyang sambit. Ramdam ko ang kanyang hininga sa aking tenga. Hatid nito ay kakaibang kiliti at init sa kaibuturan ng aking pagkababae. At bago pa ako makapag-isip ng kahit na ano, ay ramdam ko na ang init ng hininga niya sa mga labi ko. Hindi ko alam kung paano, pero sa ilang segundo lang ay naglaho lahat ng rason kung bakit dapat akong umatras, Miss Roxy. At sa unang beses, mula nung umalis si Mark papuntang abroad, ay muling nadiligan ang katawang lupa ko, Miss Roxy. Ngunit ang dilig na yon ay hindi mula sa aking asawa, kundi sa angkas driver na dapat ay iniwasan ko na lang sana. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng mga sumunod na linggo, pero parang naging parte na ng routine ko si Paulo. Minsan ay nagte-text siya ng, andito na ako sa labas.
Kahit wala naman kaming lakad at sasama na lang ako sakay ng motor niya papunta sa kung saan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming dumiretso sa isang maliit na motel malapit sa pier. O kaya ay sa isang murang hotel sa tabi ng terminal. May isang beses ay nagpunta kami sa isang beach sa Batangas. Naka-shorts ako at maluwag na t-shirt. Ramdam ko ang titig niya habang naglalakad kami sa buhangin. Hindi na kami umabot sa hotel. Doon mismo sa tagong parte ng beach, nangyari ang pag-iisa ng aming mga katawan. Pero habang mas lumalalim yung relasyon naming lihim, ay mas mabigat din ang pakiramdam ko tuwing tatawag si Mark mula sa abroad. Miss na kita, love. Sabi niya minsan habang nakangiti sa screen. Miss na rin kita. Sagot ko at pilit na pinipigil ang mga luha. Gusto kong magkwento sa kanya ng totoo. Pero paano? Anong sasabihin ko? Na habang nagpapakahirap siya sa ibang bansa ay may iba nang nakayakap sa akin dito. Isang gabi, nakauwi na ako galing sa isang date namin ni Paulo. Hindi pa ako nakakabihes nang tumawag si Mark. Naka-night gown lang ako at ramdam ko pa yung halimuyak ng pabango ni Paulo sa buhok ko. Habang kausap ko si Marco, pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko, Miss Roxy. Pero ang mas kinakatakot ko, baka bukas ay hanapin ko na naman si Paulo. Totoo, masaya ako kapag kasama ko siya. Yung thrill, yung lambing, yung feeling na parang may naghihintay sa akin palagi. Pero mahal ko pa rin si Mark. Hindi ko alam kung addiction lang ba to o talagang may hinahanap lang ako na hindi pa kayang punan ng asawa kong nasa malayo. At ngayon ay si Paulo ang nakakapagbigay. Paano kapag nalaman ito ng asawa ko? Hindi ko mapigilang itanong habang nakahiga kami sa kama ng isang motel. Ano bang magagawa niya pag nalaman niya? Sagot niya habang marahang humahalik sa aking balikat. Paano kapag iniwan niya ako? Paano ng pamilya namin? Hindi siya sumagot at patuloy lang sa paghalik sa balikat ko. Hanggang umakyat ang kanyang malalambot na labi sa aking leeg. Paulo, makinig ka nga muna sa akin. Busangot ko sa kanya. Hiwalayan mo na lang kaya ang asawa mo, Rina. Malayo naman siya at hindi na ibibigay ang pangangailangan mo. Walang pag-alinlangang saad niya sa akin. Napayuko ako, Miss Roxy. Hindi ko kaya. Mahina akong sagot. Inangat niya ang mukha ko gamit ang kanyang kamay. Hindi naman kita pinipilit, Rina. Sino ba naman ako para magdemand sa'yo na hiwalayan mo ang asawa mo? Basta, nandito lang ako para sa'yo. Ano man ang maging pasya mo. Malambing niyang sabi sa akin. At doon ay muling nagtagpo ang mga katawan naming uhaw at nangangailangan. Alam kong walang kapatawaran itong pagtataksil ko. Anong klasing asawa ang maaatim na magloko sa asawa niyang nagpapakahirap sa ibang bansa? Anong klasing asawa ang nakayanang magpagalaw sa iba habang ang asawa niya ay tinitiis ang pangungulila? Anong klasing ina ang hayaang masira ang pamilya para sa sariling pagnanasa? Kahit nagsisisi at nakukonsensya, ay naririto pa rin po ako, Miss Roxy. Patuloy na nagpapakulong sa bisig ng ibang lalaki. Kabila sa pangakong huli na to, ay natatagpuan ko pa rin ang sariling nahuhulog sa makamundong tukso. Gustong-gusto ko na po itong matigil. Gustong-gusto ko nang mamulat. Ngunit hindi naman lingid sa aking kaalaman na isa itong napakalaking kahihiyan. Makakaya ko kayang tignan sa mga mata ang aking asawa kapag nalaman niya? Makakatulog kaya ako ng mahimbing kung ako ang dahilan ng pagkasira ng aking pamilya?
Ano na lang ang magiging paningin sa akin ng aking anak kung ang sarili niyang ina ang nagtulak sa kanyang pamilya sa tuluyang pagkakasira? Naguguluhan na po ako, Miss Roxy. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Rina. Hanggang dito na lamang po ang kanyang istorya. Kung may nais po kayong ibigay na payo, ay magkomento lamang po sa kanyang istorya.